Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong pananooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat Kapanig TV. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Banat Kapanig TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Kapanig TV. Ayan ha. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. No? Pasok! Ang panawagan lang naman po natin ay suportahan si Pangulong Duterte sa pagpa-file niya ng counter affidavit. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Nag-counter affidavit na. Bakit po hindi nagpakita? Hindi naman po ang diskarte po ni Pangulong Duterte, hindi po pasayahin. No, hindi po para sumaya si Franz Castro na kung ano ang gusto ni Franz Castro. Hindi po kayang diktahan ni Franz Castro ang ang dating pangulo na si PRRD. Hindi katulad ng pagdidikta nila diyan sa House of Representatives, no? Kung gusto niya pala makipag-meet up pa sa kanya ng face-to-face, hindi naman po nire-require. Nire-require lang naman po ay mag-file ng counter affidavit at natanggap na po nila. Ayan po. O di yan ang sagutin nyo. Gusto nyo pala ng face-to-face Pwede naman kayong pumunta sa Davao. Di doon dapat kayo nag-file para kung gusto nyo lang makita na face-to-face. Okay. Natutuwa po kami kay Kuya, yung taga-Japan, na meron siyang placard na support VP Sara Duterte. Pinapakita po na hindi po kayang pigilan, no? Yung mga OFW, yung mga naninirahan sa iba't ibang bansa ng kanilang saloobin na sa ginagawa ninyo kaya sa mga Duterte ngayon, pinapakita lang nila yung support, no? Siyempre, ang bibilis po ng mga taga-react, no? Nakakatuwa po yung mga tagapagtanggol ng Martin Romualdez. Ang bibilis po talaga mag-react. Mas mabilis pa po sila. Nagtataka ko rito, mas mabilis pa sila mag-react kaysa po dito sa mga pagbinabanatan si PBBM. Kay PBBM, pero kay Martin, yun lang po, yung pangyayari na muntik na masundot. Grabe na po ang reaksyon ng mga Martin. Napanood ko yun doon sa Japan, di ba? Tinalakay natin. Yung talagang pagkamay, tapos pag gano'n nung lalaki, naka-Amerikana, muntik na talaga siya masundot sa mata nun, no? Oh, gumanon lang siya Grabe. Di mo alam ko talaga kung sinadya o hindi sinasadya. Pero ipinakita talaga nila kay speaker talaga yung nila, yung sama ng loob, yung bati talaga nila, parang masabi na natin sa parang medyo sarcastic ba tawag doon? Kasi hindi natin sila masisisi. Kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang sinusuportahang mga tao. Siyempre yun, sumusuporta sa mga Duterte, kay Ka Eric, tsaka nakita nila na tama naman, tapos gano'n na nangyari, tapos nakita nila yon, pero talaga lakas na talaga ng loob nila na harapin si speaker ng gano'n, na muntik pang masundot sa mata ng bandera, stick, di ba? Vlogger sa Twitter. Ewan ko po sa iba, pero tignan nyo po yung mga sinabi kaagad nila kay Kuya na muntik na sundot ng mga ni Martin. Alagang-alaga po nila. Talagang titindigan nila si Martin. Hindi po pwedeng... Okay. Sabi po rito, dalawa po itong pagtatanggol kay Martin. Ito po si Teyatan. Isa po sa mga sikat na tagapagtanggol. Regarding the ill-mannered ISD supporter who brandished a support VP Sara banner as he greeted the speaker and nearly poked with his flag, the sheer recklessness and lack of decorum he displayed was not a just minor blip, but serious breach of security. Takot na takot po sila na breach of security daw. Alam niyo po, hindi naman po siguro na sasaktan si Martin Romualdez. OA naman lang kayo masyado. Masyado naman kayo. Ayaw nyo kasing napapahiya. Yan po ang katotohanan. Ayaw nyo napapahiya si Martin. Siguro naman, hindi naman sasaktan. Ayaw nyo pa lang napapahiya. Alam nyo nang pwedeng gawin kay Martin. Pwede yung pag-ikot ng doon sa may bandera, hindi naman sinasadya. No? Siguro hindi naman planong saktan talaga. No? Talagang ipinahayag lang talaga nila yung nararamdaman nila, ipinarating nila kay speaker, no? Hindi mo rin naman masisisi yung mga tao na yun parang yan, yung sa TBJ, di ba? Tsaka sa Tape Bulaga, no? Talagang pinapakita ng mga tao talaga yung suporta nila sa TBJ. Parang walang pinagkaiba yun Kaya sumasama din ang loob nila. Naglalabas sila sa ang nga lang is harap-harapan talaga nila nakita si speaker. Talagang nilabas nila doon. In your face talaga yung nangyari.
para hindi ganong mapahiya. Kada bubuksan ni Martin ang bibig niya, maray talagang nanggigigil po ang mga tao. Okay. Dito po muna tayo kay hindi ko alam kung ano una. Ito po sa Chacha issue. Sabi po ni Senator Amy, yung kapatid niyang presidente, nagsabi na po na hindi priority yan. No? So hinanap po natin yung kung kailan yun. Kasi nakalimutan na natin. Ano lang po pala yun? February 13, 2023, this year. No? This year lang po, naganap po yung pronouncement ni PBBM na ito po yung pronouncement niya. Ito po ay binalita ng GMA Integrated News. Marcos Chacha, not my priority. So yan po. Ayan po yung headline, no, not my priority. Pagkalipas lang po ng ilang buwan at nagsalita po si Martin Romualdez, wala pong kabog-kabog. No? Ilag na ilag eh. No, nabigla po tayo lahat. Hindi po matapos po yung issue ng CIF, matapos po yung issue nitong pagpapakulong nila kay Ka Eric. Malamang po to, takipan na eh. Kasi pahiyang-pahiya po sila sa issue ni Ka Eric na bakit yung mga hinihikayat natin na dating rebelde na magbalik loob sa pamahalaan, nung nagbalik loob sa pamahalaan. Pasensya na hindi natin isasama si Dr. Badoy, kasama po siya sa nakulong. Pero hindi po siya kasama sa mga dating rebelde na nagbalik loob, no? Nung nagbalik loob na po sa pamahalaan at nananawagan na magbalik loob din yung iba, yun po ang pinakukulong natin. Pahiya po sila diyan eh. Siguro gawa na naman ng ibang issue para mapagtakpan yung lumalabas na mga suporta mula po sa mga retiradong PMA graduates, no? Retired generals, colonels, mga PMAers, etc. No? Ayun dapat talaga yung ipakita eh. Yung iparamdam nila dun sa mga rebelde na nagbalik loob sa gobyerno. Siyempre, lubos ang pagtitiwala nila sa gobyerno. Kaya sila nagbalik loob dyan. No, tapos ganyan pa yung mangyayari. Dati no nakikipaglaban sila is hindi naman sila ginaganon kung kailan nakikipagtulungan na sila sa gobyerno at gusto nilang matanggal ang mga tiwali, no? Sa ganito is ganyan ang ginagawa sa kanila. 'Di ba? Parang maiisip na lang nila na buti pa na nandoon kami sa yung rebelde pa kami, ganto, ganyan eh. Kaysa ngayon na tumutulong kami. Ang hirap kasi sa sitwasyon nila. 'Di ba? Parang wala silang paglagyan na kami nagbalik loob tapos ganito yung mangyayari sa amin. Parang wala din pinagkaiba nung ganyan sila sa dati, nung kontra pa sila sa gobyerno. Na dati gusto silang hulihin, gusto silang ikulong, kumukontra sila. Ngayon, eto na naman. Ang masama dito, nakulong siya, si Ka Eric nga, is nagtanong lang naman. Pag ikaw yung nagtanong is masama na. Kapag ikaw ay nagsalita is masama na. 'Di ba? Karapatan naman kasi magtanong ng lalo na yung mga mamamahayag, yung mga gusto maglabas ng damdamin din nila, karapatan naman nilang magtanong. 'Di ba? Kasi hindi naman biro-biro kung ang taong bayan o ang pondo o yung ganyan, mga ng taong bayan, yung pinaghirapan ng taong bayan ang pinag-uusapan. Karapatan nilang magtanong, karapatan niyo ding sagutin. No? Karapatan ding malaman ng lahat kung ano yung problema na yun. Kasi ayaw na nila siguro mapag-usapan to na lumalakas na po yung suporta laban po sa mga pistok. Ang dami po no? Yung mga machinations nitong akala nyo lang, kinakantsuan nyo lang si Pangulong Duterte na nung siya po ay nananawagan, no? Nananawagan po siya hindi po dahil gusto niya magrevolusyon. Nananawagan po siya dahil alam niya po na very honorable itong men in uniform, no? Hindi po nila ialaw na yung mga niyuyurakan ng mga diyan sa House of Representatives ang mga karapatan ng pamamahayag. Lalo na po yung mga grupo na tumututol dito sa kanilang matagal ng kalaban for 50 years, 54 years, no? Na nagpapatayan ng Pilipino laban sa Pilipino. Gusto na po nating ma-stop talaga yan. No? Tapos ngayon, mag-pip-stock na naman tayo. Yan po. Sa tingin ko, yan yun. Kaya biglang isiningit yung Chacha. Dalawa po, no? Is either yung sinasabi ni Senator Amy na gusto talagang mamuno, kaya lang, walang kapag-apag-asa. Walang kapag-apag-asa. Abangan nyo po yung pag may survey, presidential survey na sumunod. Titignan lang po natin kung ilang porsyento na nadagdag kay Martin Romualdez. Ngayon po,
Dahil sinabi po ni Martin, wala pong patumangga, wala pong sinabi na kung kami ay papayagan ng Pangulo ng Pilipinas o sa hingin namin ng basbas. Wala pong ganun. Ang sinabi po ni Martin, isusulong namin sa House of Representatives ang charter change. O, sila lang ang magsusulong. Nung tinanong po sila, paano po yan? Nireject na ng Senado yan. Pag-aaralan nila kung paano sila mag-charter change na hindi kasangkot, hindi nila isasama itong Senado. Gulat tayo. Nag-react si Senator Amy. Hindi, sinabi na nga ng Pangulo, ang kukulit nila. Ngayon po, iba na po sinasabi ng Pangulo. Marcos on Chacha, primary interest is enticing more investors. Hindi niya na po sinasabi na against siya na mag-chacha tayo ngayon. Ang sinasabi niya po ngayon ay para, yung Chacha, ay para makakuha pa tayo ng maraming foreign investors. Nakita niyo po yung pagkakaiba? No? Charger chance. Nakita niyo po yung pagkakaiba before magsalita si Pinsan. Before magsalita si Pinsan ng Chacha. Pinsan talaga. Ayaw pag-usapan. Ay hindi priority. Pero pagkatapos po magsalita ni Pinsan, kaya tayo magcha-chacha, kaya pinag-uusapan ay paano yung chacha ay makakatulong para mag-attract na investors. Teka, parang ganyan din po yung ICC. No? Buong kampanya, naririnig ko, hindi papapasukin ng ICC. No? Buong kampanya, hanggang sa mga unang taon ng panunungkulan, hindi papapasukin. Pero pagkatapos pong may resolution na ICC ay gustong papasukin ng House of Representatives, ay pag-aaralan na. Yan na po ang pronouncement ng Pangulo. Before kumilos ang HOR, hindi pa papasukin, definite, hindi na tayo makikipag-ugnayan. Ano po yan? Tiyak na tiyak tayo sa sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. May ano pa ako, may hang up pa po ako ng feeling ko nagsasalita pa rin po ako sa rally. Pasensya na kayo, nasarapan ako No? feeling ko, bago po yung ganito na naman po itong Chacha. Nauulit. Teka muna, aralin natin. No? Ano ba yung sinasabi? Is enticing more investors. Akala ko po ba, pinagtatanggol ko pa po kayo, no? Mahal na Pangulo, nung mga una. Akala ko po ba, ang pagbabiyahe po ninyo ay to entice more investors? Akala ko po ba, kaya po kayo bumabiyahe papunta sa ibang bansa, Para at ako po ay naniniwala na makahook. dapat talagang mangumbinsi tayo na magkaroon ng mga foreign investors dito. Akala ko po ba, yun po yung dahilan. Kaya kayo bumabiyahe to entice Ayun. foreign investors. Tama rin, no? Kaya, di ba? Kaya nga bumabiyay si PBBM para, makahimok nung sa iba't ibang bansa na tayo para sa atin. Mag-invest sila dito, ganyan, makumbinsi sila. So, ba't kailangan na cha-cha-cha-cha? Kailangan pa ng ganyan, di ba? Ginagawa niya naman yun, Sko naman, Yun, malakas talagang talaga, yung bulong. Parang pag si PBBM nakumbinsi ng ganun, ang lakas makumbinsi, no? Kasi naman yun. Naku, Wala po Ano ba tayong yan, magagawa. Ito po yung sinasabi ng balita. Manila Times. Ayan, ang linaw. Net foreign direct investment fell to their lowest in more than 3 years in September. Grabe po. Pinakamababa po within 3 years ang foreign direct investment. So the more bumabiyahe, the more bumababa yung foreign direct investments. Ayan po yung mga dapat pag-isipan, no? Pag-isipan po natin, baka nakaka-apekto na tong mga ginagawa natin sa mga Duterte. Baka ayaw po ng mga foreign investors na ang lakas-lakas ng mga Duterte, no? Ang lakas po ng suporta ng mga Duterte, tapos pinagtutulungan sa House of Representatives. Mababa eh. Yan po ang katotohanan eh. Kaya nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi po nila na okay lang po yung biyahe-biyahe kung talagang may result talaga. Ito po sinabi, okay na kailangan po. Ang pagkakaiba po, before makulong si Ka Eric, ngayon po, kinakailangan sabihin nyo ang source nyo. Ito po ay source natin, The Manila Times. O sisihin nyo yan. Ito po, babasahin ko lang sa Manila Times. Net foreign direct investment fell to their lowest in more than 3 years. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arratales. Ayan ang lakas ng bulong. Nako. Mga katunay, sa tingin nyo,
Madadala kaya dito si PBBM sa kung ano man ang nagbabago yung mga desisyon ni PBBM, no? Yung mga sinabi niya is nagbabago. Grabe, sana naman wag naman. Dapat manindigan siya. Diba? Parang tatay niya marunong manindigan. O, tsaka wag siyang magpapautos kung sino man ang bumubulong. Naku, baka yan na maging meet siya ng ano niya, di ba? Magaya siya nangyari sa tatay niya na talagang nagtiwala. Masayang lang. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.